Good evening po sa lahat mga kapatid. At medyo nakakalungkot po yung nangyari. Pero hindi naman pwedeng tayo ay palamon sa lungkot. Ano po, talagang ganon. Kahit siguro yung charge na yun ay hindi nila ginustong maging positive dun sa virus. Ano po. Pero salamat sa Panginoon dahil hindi naman tayo mawawalan ng paraan para hindi tayo magkita-kita at balik online po tayo. Balik online po tayo mga kapatid. At, salamat na lang sa Panginoon at may paraan pa rin. Hindi natin alam kung gaano talaga katagal ito. Ang sinasabi may mga bakuna na, pero kahit siguro magkaroon po ng vaccine, yung new normal ganun pa rin eh. Ibig sabihin na kahit na may vaccine na dahil may kumakalat na sakit ay siyempre magpe-face mask ka pa rin, nandyan pa rin yung protocol mo para hindi mahawa ng sakit na po. So ang hindi ko alam kung ang buong Bataan po ang mga charges sa Bataan, pero ang BMF po, ang Balanga Ministerial Fellowship ay nag-comply sa panawagan ni Gob na bumalik muna sa online yung mga churches. Ano po. At ako po ay nanawagan, nakiusap na rin sa mga churches sa LJF na sumunod muna tayo. Total alam naman po natin na temporary lang naman po itong mga bagay na ito. Alam ko sa Orani, dati biglang dami rin sila, pero tingnan nyo, nag 26 yata sila nun. Pero nagtagumpay din sila, ngayon yata parang 6 or 7. At ngayon ang pinakamataas sa Bukay, sa Pilar na daring ilang araw ding 0, meron yatang 2 ngayon. So makakaraos po tayo. Total dumadaan na yung mga araw, talagang nakakaraos naman tayo. May mga pangyayari lang talaga sigurong minsan masisingitan ka gaya ng mga nangyari yan. Pag-pray na lang po natin sila, pagkamat totoo naman may mga paglabag na nangyari, at damay talaga po tayo, mga churches, hindi lang sa postponement muna ng physical na pagsamba, hindi lang mga born again churches, kundi lahat talaga ng mass gathering, worship service, yung isa physical na pagsamba, kahit anong relihiyon, ay tigil muna sa Balanga or sa Bataan. So ngayong umaga na ito, samahan niyo po ako sa salita ng Panginoon natin pagsasaluhan, at may pamagat po itong Standing in the Unshakable Kingdom of God. Importante na maintindihan po natin ito, lalo't sa paligid natin, sa panahon natin, parang sinishake talaga ang mundo. Para talagang nagkakaroon ng pagsishake sa lahat ng bagay. Talagang ang nananatili lang talaga ngayon ay ang sinasabi ng Panginoon, ng salita ng Diyos. Kasi maging ang mga matatatag na bagay ngayon, parang sinasabi mo matatag ang trabaho mo, matatag ang kumpanya nyo, lahat ng sinasabing matatag ngayon, pati nga istasyong matatag ay nawala din, na-shake din, Kaya po, salamat sa Panginoon. Alam niyo bang tayo pong mga anak ng Diyos ay nasa kaharian pong hindi nayayanig, hindi po nasishake, Nasa kaharian po tayo na kung saan mayanig na yung lahat ng bagay, pero yung pong kinatatayuan nating o kinapapalooban nating kaharian ng Diyos, kaharian ng Panginoon, kailanman ay hindi po mayayanig, Totoo po na ang mga anak ng Diyos ay nasishake tayo, gaya nung nangyaring yon. Parang yung iba, bumalik yung takot. Ang virus, malapit na daw sa kanila, o kapitbahay na nila yung virus. Parang, syempre, talagang dito sa mundo, nandun pa rin yung ating
sabihin nating minsan nasisindak pa rin tayo. Pero kahit na tayo'y masyid, mga kapatid, yung kinalalagyan po natin, ang sinasabi natin, yung kaharian po ng Diyos na kinalalagyan natin, mananatili po tayong ligtas, safe, secure sa kaharian ng Diyos na hindi po natitinag. Okay, pagsaluhan po natin ang mga verses na ito. Maganda po ito, mga kapatid, para lalo nating maintindihan, kasi kung minsan sinasabi natin, bakit ba nakakaramdam pa rin ako ng takot? Bakit ba nagkakaroon pa rin ako ng pagkabahala sa mga nangyayaring ito? Lagi naman akong nakikinig ng salita ng Panginoon, nagpipray naman ako, pero hindi mawala sa atin yung takot. Minsan, may mga bagay pa tayong hindi naunawaan sa salita ng Panginoon. At ngayong umaga na alam ko po makakatulong itong mga bagay na ito. Puntahan po natin itong Matthew 6:33, isang talatang pamilyar na po sa atin. Sabi po diyan, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang sabi po natin nung nakaraang Sunday, nanganganak siya. Hindi lang siya takot doon sa virus, kundi takot din doon sa lockdown. Takot na mawala ng trabaho. Pagka walang trabaho, walang pera. Pagka walang pera, walang pambili. Pag walang pambili, walang pagkain yung pamilya. Yung sinasabi ko, nagsasanga-sangang fear. Pero dito sa Matthew 6:33, alam ng Diyos yung mga bagay niya ikinakabahala ng mga tao. Sinabi ng Panginoon, seek first the kingdom of God and His righteousness. Pansinin niyo po ito. May mga nagkokot po nito na kulang. Ang sinasabi lang nila, seek ye first the kingdom of God. Pero mahalaga po yung karugtong nito sapagkat magkoconnect po itong dalawa ito, itong kingdom of God and His righteousness. Pakipansin po na kanya pong righteousness. Akala po ninyo ay inuutusan tayo dito saliksikin yung kaharian ng Diyos sabay pagpapakatuwid. Sabay doon sa pag-aayos ng ating sarili. No. Ang pinapasik po sa atin dito, o pinapasaliksik sa atin po dito ng Panginoon, ito po yung verse before the cross. Kaya unawaan po natin ito, unawain natin ito. Hindi pa napapako ang Panginoon dito. Hindi pa niya sinasabing it is finished. So sabi niya rito, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Kung babasahin natin itong buong context nitong Matthew 6 na ito, ang tinatalakay po dito ay yung pagkabahala ng tao sa kanyang kakainin, iinumin, at saka daramting. Mga basic na pangailangan ng tao. At yan din yung ating mga ikinakabahala ngayon. Pansinin po ninyo, nung magkaroon ng panic buying, ano ang unang bibili ng tao? Siyempre, yung mga pangunahing bilihin. Alam nga naman sa kanyang panic buying, mamili po siya ng rep, mamili ng TV, mamili ng aircon, hindi po Pag panic buying, alam natin, ang unang bibilin talaga ng tao, pangunahing kailangan. Kakainin, iinumin, ganun po yun. Pero dito, sinasabi nga po ng Panginoon na hindi natin ito poproblemahin kung naiintindihan lang natin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran. I-connect po natin ang isang verse na may kaugnayan po dito. Sabi rito sa Lucas 17:20, nang tanungin daw po ng mga Pariseo, tinatanong po nila ang Panginoong Yesus, when the kingdom of God would come, kailan darating ang kaharian ng Diyos? Ang sagot po ng Panginoon, Jesus replied, the kingdom of God will not come with observable signs, nor will people say, look here it is, or there it is. Hindi daw po pwede sabihin ng tao, nandito o nandoon ang kaharian ng Diyos. Kundi ang sabi ng Panginoon, you see, the kingdom of God is in your midst.
ang kaharian ng Diyos pala ay hindi isang physical na building o isang lugar na pwedeng sabihin ng isang grupo ng relihiyon na nasa amin ang kaharian ng Diyos, o pwede mong ituro na nandoon kaharian ng Diyos. Ang sabi po ng Panginoon sa mga kausap niya, the kingdom of God is in your midst. No? Nang sabihin ito ng Panginoon, hindi ito physical na building, hindi ito nakikita, no? Sapagkat kung nagtinginan sila na sabihin ng Panginoon, in your midst, dapat nakita po nila. No? Now, pakita ko po sa inyo na para lalo nating maintindihan, kasi may mga ginamit pong yung ibang translation po. Dito po, in your midst. Tingnan natin sa ibang translation. Nasaan ang kaharian ng Diyos? Sabi po sa NIV, in your midst din po ang ginamit. Sabi naman po sa NLT, sa New Living Translation, the kingdom of God is already among you. No? Is already among you. Sa King James, within you. Within you. Nasa inyo. Nasa inyo, within nyo, sa King James Version. Ganon din po ang sinabi sa ESV, midst of you, o parang in your midst, ganun po. Pero para lalo natin itong pagkaganyan pong nagkakaiba-iba yung mga translation, mabuti pong pumunta talaga tayo doon sa Greek, sa Strong Concordance. Tingnan po natin sa original na pagkakasabi. Ang sabi po doon, entos. Entos po yung ibig sabihin ng within. So, within po. Hindi in your midst, kundi ang sabi ay within. Tingnan niyo po yung definition, no? Within. No? Ang usage po na ginagamit, saan ginagamit? Yung within, inside. The inside. So, ang Panginoon dito ay nagsasabi ng isang kahariang hindi nakikita po. No? At maniwala po kayo hindi, nandito po tayo ngayon. No? Meron tayong kahariang hindi nakikita simula nang tayo'y maridim ng Panginoon. No? Tayo po'y nilipat na, ang sabi ng Bible, mula sa kaharian ng kadiliman patungo sa kaharian ng kaliwanagan. So maniwala po kayo sa hindi, mga kapatid. Tayo po ngayon ay nasa kaharian ng Diyos. Hindi po tayo naghihintay ng kahariang darating. Siya po'y naghahari na sa atin, ang Panginoong Yesus. So ang kahariang tinutukoy ng Panginoon ay within you. Ang sabi diyan, Jesus said, the kingdom of God is within you. Ano po ibig sabihin to? This means that the kingdom of God is not some physical place. It is within you. It is where the all things shall be added unto you is. Kasi sabi po doon sa kaharian ng Diyos, na masaliksik mo, lahat ng bagay ay idadagdag sa iyo. So ano pa ibig sabihin nun? Kung nasaan ang kaharian ng Diyos, nandun po yung kasaganaan. Nandun po yung all things shall be added unto you. Nandun po yung oversupply ng Panginoon. Nasa atin. At ganun po ang pamumuhay na ginawa ng Panginoon. Sa gospel, mapapansin niyo po siya. Hindi siya laging nakatingin sa kapusan. Hindi siya nababahala kung meron ba o wala. Dahil ang tingin niya palaging meron. Palaging meron. Sa kaharian ng Diyos, hindi pwedeng may kapos o may kulang o merong wala. Dahil naniniwala siya, na over ang supply sa kaharian ng Diyos. Nakita na ba ninyong ng problema ang Panginoon sa gospel? Hindi pa natin nakita. Nang sabihin na lima lang pong tinapay, 2 lang ng isda. Oo nga, hindi nagsabi ba ang Panginoon? Oo nga, paano na? No? At nung sabihin ni Pedro na magdamag silang ng isda, hindi rin sinabi ng Panginoon na paano nakayaya. Hindi natin nakita ang Panginoon na problema sa pangangailangan. Kasi pagdating sa kaharian po ng Diyos, sa paghahari ng Diyos, na kung saan nandoon po tayo, nandoon po yung sobrang supply ng Panginoon. Ngayon, tingnan natin, i-connect pa natin ito
no? Para lalo natin man, dito natin kinuha yung title natin. Sabi diyan sa Hebrews 12:21 o 12:28, therefore, sabi diyan, since we are receiving an unshakable kingdom, let us be filled with gratitude and so worship God acceptably with reverence and awe. Mga kapatid, no? Itong sumulat po nito, naintindihan po niya na ang kaharian ng Diyos hindi po nasishake. Kaya ang natural na response na lang po natin ay magpasalamat. Let us be filled with gratitude. Kasi kapag naintindihan mo talagang hindi masishake kahit anong virus pa ang mga dumating, mga kapatid, ang mga nasa kaharian ng Diyos, ang kinalalagyan po nila hindi masishake. Mga kapatid, kung maiintindihan lang natin mabuti yun, ay talagang mapupuno tayo ng gratitude sa Panginoon. At wala tayong gagawin kundi purihin at sambahin na lamang siya. Kasi yan talaga, hindi po ito kuband eh. Hindi ito utos na para bang sinasabing dahil hindi nayayanig ang kaharian ng Diyos na kinatatayuan mo, dapat magpasalamat ka. Hindi po ganun. Dapat hindi po. Ano po? Ito pong binabanggit sa huli, let us be filled with gratitude, no? Para po ito sa mga nakakaintindi. Unawain nyo, kung naintindihan nyo talaga, na ang kinalalagyan natin ngayon, ang kaharian ng Diyos na nasa atin ngayon, ay hindi talaga nayayanay kahit ano pa ang mangyari sa mundo, mapupuno talaga tayo ng gratitude at pagsamba sa atin pong Panginoon. Ano po? So, tuloy po tayo. Ano po? Now, sabi po rito, there can be no development of faith, no strong and victorious life without the revelation of righteousness in the kingdom of God. Balikan po natin yung Matthew 6:33. Di po ba ang sabi doon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Anong kinalaman ng righteousness doon sa kingdom of God? Ito, ayan na po tayo. Ano? Anong kinalaman na nung righteousness, nung sinabing His righteousness, kingdom of God and His righteousness, anong kinalaman nung righteousness na yon sa kingdom of God? No? Napakahalaga po nito mga kapatid. Kasi dito tayo nagkakaroon ng problema. Sabihin ko po sa inyo, maraming mga mananampalataya, dito sila nagkakaproblema. Yes, naniniwala sila sa spiritual kingdom. Kiniwala sila sa spiritual kingdom. May mga churches pa nga po, talagang ang pangalan nila kingdom. Talagang kiniklaim nila na ang paghahari ng Diyos ay nasa kanila na. Pero ang problem doon sa tinatawag na His righteousness. Remember, ang sabi ng Panginoon, ang sasaliksikin daw natin ang kanyang kingdom and His righteousness. No? At dito na nga tayo nagkakaproblema. Marami ang hindi nagiging matagumpay sa buhay, hindi nag-grow sa kaalaman sa Panginoon, kasi kulang sila ng pagkakaunawa o revelation doon sa tinatawag nating righteousness. Doon sa kingdom of God. Ano ba ibig sabihin nito? Kulang tayo ng pagpapakatuwid? Hindi po, mga kapatid. Hindi po. No? Madalas nating i-claim ito. Itong verse na ito. Maraming may paborito dito eh. Wait lang po. Ayan. No? Marami pong may paborito dyan. No? Ako po dati pinaprint ko ng malaki yan. Dinikit ko sa dingding. Nung time na ako po yung nag-struggle sa sakit. So marami nagko-quote dito. Isaiah 54:17. Ano sabi diyan? No weapon formed against me shall prosper. Ano po ulit verse yan? Isaiah 54:17. Ang sabi diyan, no weapon formed against me shall prosper. Walang sandatang inanyuan o dinisenyo o ginawa na magtatagumpay sa atin. Kasama na po yan, yung virus na yan. No? Kasama na po yan. Pero, ang tanong nga po natin, why are we still shaken? No? Bakit tayo patuloy na inaatake ng worries, inaatake ng stress, gayong wala naman palang weapon na magtatagumpay sa atin? Pero bakit pa rin tayo nasishaken? Yes, hindi nasishaken yung kingdom. Pero kung minsan yung mga nasa kingdom, yung tayo mismo ay nasishaken. Bakit? Kasi po kung atras tayo, doon sa 17 po yan, Isaiah 54. No?
kung aatras po tayo doon sa 14, bago sinabi, kinig po kayo, bago po sinabing, no weapon formed against me shall prosper. Ito muna sinabi sa 14. Ano po ang sabi sa 14? In righteousness you shall be established. Tingnan nyo po ito. Ano ho? Kaya may connection po yung si keepers the kingdom of God and His righteousness. Ano ho? Sabi muna sa 14, bago sinabing, bago sinabing, no weapon formed against me shall prosper. Ang sabi muna sa 14, in righteousness, you shall be established. Meaning, ang Diyos, nag-prophesy, si Propeta Isaias, sa magitan ni Propeta Isaias, nakikita ng Diyos na darating ang panahon na may establish sa mga tao sa righteousness. No? May establish, kasi alam niyo po, ang Old Testament people, pangarap talaga nilang maging righteous. Sapagkat, palagi kong sinasabi, nasa righteous po ang blessing ng Diyos sa Old Testament. Basahin po ninyo ang aklat ng mga awit, kawikaan, mga sulat ni Solomon, kung paano i-bless ng Panginoon ang righteous. Mamaya papakitaan ko kayo ng ilang mga talata. Pangarap nila pero hindi nila marating. Sapagkat wala nga pong maka-perfect ng law. Walang maka-perfecto ng mga law ni Moses, ng 10 Commandments o ng 613 laws. Wala po, kaya walang matuwid, wala kahit isa. Pero dito, sinasabi ng Panginoon na darating mga araw, in righteousness, you shall be established. May establish kayo sa katuwiran, sa pagiging matuwid. At ano resulta nito? Sa 14 pa lang, bago sinabing, no weapon formed against me shall prosper. Now, kapag na-establish ka sa righteousness, ano po ang sabi diyan? You shall be far from oppression. You shall not fear. And from terror, for it shall not come near you. No? Maging yung mga nakakatakot na bagay, mga kapatid, ang sabi rito, hindi makakalapit sa iyo. At wala ka daw katatakutan. Paano? Paano mangyayari yun? Kapag na-establish tayo sa tinatawag natin righteousness. Righteousness, mga kapatid, ganun po ka-importante yan. No? Kasi para sa iba, yung righteousness ay process dito sa lupa. Ganito po yan, pakinggan niyo po ako. No? Ako po hindi na naniniwala rito, pero dating naniniwala. No? Itong tatlong ito na stages na dadaanan daw ng mga believers. Yung justification, number 1, tayo daw po'y pinatawad. And ito pong tinatawag na sanctification. No? Para sa kanila, righteousness din po yan. Sanctification process daw yan dito sa lupa. At ang dulo nito, glorification, yung kukunin na tayo ng Panginoon, no, sa maluwalhating kalagayan. So itong nasa gitna, justified na tayo, justification, pinatawad na tayo, ang nangyayari ngayon ay kumbaga ginagawa tayong puro ng Panginoon, no? Ginagawa tayong banal, no? Pinoproseso tayo sa buhay natin ngayon, no, para tayo maging righteous. No? Na para bang ang righteousness, meron tayong ambag, meron tayong bahagi sa righteousness natin. Hindi po, mga kapatid. Hindi po. Wala po tayong bahagi sa righteousness, meron po tayo ngayon. Sabi sa Hebrews 5:13, everyone who partakes only of milk is unskilled or ignorant in the word righteousness. No? For he is, hindi na nakuha yung a babe ang sabi diyan, sanggol pala. Yung mga hindi nakakaunawa ng righteousness na sinasabi ng Panginoon sa Bible, mga kapatid, ay sabi rito unskilled tsaka ignorant o baby pa lang. No? Baby pa lang. Kasi ang righteousness po na tinatanggap sa langit, lagi ko na sinasabi ito, salamat malinaw sa inyo, ay ang righteousness ni Jesus.
hindi po tatanggapin ang righteousness natin sa langit kasi kapos po ito. Pero salamat, ang righteousness po ay ginawang gift ng Panginoon. No? Ginawa po itong regalo lang. No? Itong basic na ito, ang sabi diyan, God made Him, sino po yun? Jesus, si Jesus, who had no sin to be sin for us, so that in Him, we might become the righteousness of God. Ang resulta po ng isa sa mga resulta ng pagkakapako ng Panginoon ay maging makasalanan siya sa lugar natin upang ang kaniyang pagiging matuwid, no, sa lugar niya ay malipat po sa atin. Kinuha po niya yung pagiging makasalanan para yung kanyang righteousness naman ay maipamigay sa atin. Tandaan po natin, Christ is the end of the law. What is the meaning of that? No? Nang sabing Christ is the end of the law, mga kapatid, ibig sabihin siya lang naka-perfect ng law. Siya lang talaga ang nagtagumpay sa law. Siya lang ang nakatapos ng law. No? Natapos niya lang to, therefore siya lang ang matuwid. At ang katuwirang yon, hindi niya kailangan yun. No? Iyon ay niregalo niya, ginawang gift para sa atin. Kaya sabi natin dito, the only righteousness worth anything is Jesus. Is Jesus' own righteousness, and we receive it as a free gift. Hanggat hindi ka tumatatag na establish na righteous ka na ngayon because of Jesus, na ang righteousness meron ka ngayon 100% ay righteousness ni Jesus. Mga kapatid, hindi talaga tayo tatatag. Kasi yung sinasabing no weapon formed against me shall prosper, no? At ang sabi doon, kahit yung mga hindi ka matatakot, yung terror hindi ka lalapitan, ipinapangako lang po yun sa mga tao, sa mga anak ng Diyos na establish talaga sila na righteous sila. Ako, tatanungin niyo po ako, righteous po ako. Kanino galing ang righteousness ko? Sa Panginoong Hesus. Meron ba akong porsyento doon? Wala po. Kahit na 1%, wala po akong bahagi sa pagiging matuwid ko. Yun ay bigay lang sa atin ng Panginoon. No? Nung kay Adan tayo, 100% sinner tayo. Pero ngayong in Christ na tayo, 100% din, no, na tayo po ay righteous na. No? Yung pagiging sinner po ay posisyon. Yung pagiging sinner ay yung pagiging righteous po ngayon, posisyon din po. Sabi ng iba, daw na position pala natin ay righteousness, pilitin mong ipamuhay, hindi po eh. No, ang isang bagay na natural na position mo, kapag lalo mong naiintindihan, natural din na lumalabas yan. Hayaan mo lang. No, hayaan lang natin. Parang nang sinabi ng Panginoon, kayo ang ilaw at asin. Hindi sinabi ng Panginoon, magpakailaw kayo o magpakaasin kayo. No, hindi po. Ang sabi po niya, nang sabihin po ng Panginoong Hesus, you are the light and salt of the earth, yun na yun. No? Kasi yung tamang paniniwala kung sino ka, no? Yung tamang paniniwala, ang resulta po nun, tamang buhay. O, di ba, madalas na natin narinig yung right believing produce right living. No? Right believing, tama paniniwala mo sa sarili mo, kung ano ka, produce right living. Pero kung hanggang ngayon, ang paniniwala mo ay sinner ka pa rin. O sabihin natin 50% righteous, o 75% righteous, 25% sinner. Mahirapan ka talaga, mga kapatid. Mahirapan ka talaga. No? Pero salamat sa Panginoon, ginawa ng Diyos na regalo lang ang righteousness. Gift sa atin ng Panginoon. At ito po'y kinamatayan niya. Pinaghirapan niya. Para kanino? Para sa atin. Now therefore, kapag ang sinasabi natin, habang naririnig mo to, habang na-establish ka, mga kapatid, wow, ang sabi, ang pangako po, yung terror, yung fear, lalayuan. Sila na mismo ang lalayo sa iyo. Because established ka sa righteousness ng Panginoon. Diba? Kasi ang blessing nga po ay nasa righteous. Tingnan niyo po ito. Psalms 92 verse 12. The righteous man will flourish like the palm tree.
He will grow like a cedar in Lebanon. Wow! Ganon din ang sinasabi sa Proverbs 11:28. Alam ko ito ng mga Old Testament people, kaya ganon na lamang sila na marating yung righteousness. Kaso nga po, hindi nila maabot ito, hindi nila marating ang righteousness, yung tamang measure ng righteousness na nire-require ng law. Hindi nila maabot, kaya bumaba ang Panginoon, no? Ang sabi sa Hebrew, nasusulat, no, sa balumbon ng mga aklat patungkol sa kanya, no? At tinupad niya lahat iyon, naging righteous. Parang sinasabi niya doon sa cross, no? Natapos ko na lahat, at dahil ako'y righteous, ibibigay ko ito sa inyo. No? Ibibigay ko ito sa inyo. Proverbs 11:28 ang sabi diyan, he who trusts in his riches will fall, but the righteous will flourish like the green leaf. Dami po, no? At marami pong ganyan sa Proverbs, tsaka sa Psalm, sa mga sulat ni Solomon. Kaya lagi sabi ko nga, para sa mga Old Testament people, dream po sa kanila yung maging righteous. Grabe, kaya napakapalad po natin sa New Covenant, sa Covenant of Grace, mga kapatid, sapagkat tayo merong nagpakahirap, merong tumapos nito para sa atin. At yan yung ating Panginoong Hesus. Sabi din sa Proverbs 10:6, ang sabi diyan, blessings are on the head of the righteous. Wow! Yung pagpapala daw po ay nasa ulo. No, blessings are on the head of the righteous. Ano ba yan, no? Wisdom ba yan? O kasama na yun siguro. Kasama na yun kung saan siya magpunta. No? Nasa ulo daw niya. Sinusundan siya ng righteousness, ng blessing. No? Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Ano po ibig sabihin ng lahat ng ito na tinatalakay po natin? Isa lang po ibig sabihin ito, mga kapatid. Kung nasa iyo si Jesus, nasa iyo ang kaharian ng Diyos. Huwag muna kayo magbasa, no? Kapag merong kingdom, merong king. Alam na natin yun, di ba? Siyempre, alam nga namang merong kingdom, meron bang kingdom nang walang king? Meron. Ay, wala. No? Hindi pwedeng paghiwalayin yun, no? So, sa kingdom ng Diyos, ang king ay ang Panginoong Hesus. Now, ang sinasabi natin dito, kung nasa iyo si Jesus, nasa iyo ang kaharian ng Diyos. Kung saan naroon si Jesus, naroon ang kaharian ng Diyos. At kung saan naroon ang kaharian ng Diyos, maniwala po kayo, naroon din yung kasaganaan. Naroon din yung kasaganaan. Si Jesus, pinakita niya yun. Yes, nagkatawang tao siya. Pero hindi humihiwalay sa kanya yung kingdom of God. Kaya naman walang kakapusan sa kanyang paghayo. No? Nakita natin ito nung magkasinsira po yung lambat ni Pedro. Pwede naman silang sabi the abundance of God's supply. Pinakita yan sa atin ng Bible kung gaanong yung supply ng Diyos over ang supply, no? Nung magkasinsira po yung lambat ni Pedro sa dami ng isda, pwede naman pong makahuli sila ng isang tiklis lang, di ba? Yung 2 tiklis lang, pwede na siguro yun, no? Sapat na yun para sa mga alagad, para kainin ito at ipamigay din sa mga tao. Pero mga kapatid, alam niyo po nangyari doon, no? Yung bangka nila na puno, tumawag pa sila ng isang bangka. 2 bangka po, hindi pinag-usapan po rito yung kung ilang tikles, no? Bangka na mismo lagayan ng isda. No, ano ba yon? Pwede, sabi nga natin, pwede naman mag-provide ang Panginoon doon ng 2 tikles o 3 tikles. Pero bakit sinabing nagkasinsira yung lambat at halos sila'y lulubog daw po? Halos sila'y lulubog sa mga bangka sa dami ng huli, no? Alam niyo po, kung nakikita niyo po ang pinapakita ng Diyos doon, pinapakita lang niya na sa kanya
Ang supply ay palaging labis-labis. Over ang supply, mga kapatid. Ganon din nung magpakain siya. Pwede namang walang matirang 12 bakol. O pwede bang gawin na lang na isang bakol may natira? Hindi, ang dami. Ang dami. No? So over ang supply sa kaharian ng Diyos. Ganon din alam niyo po ba, natatandaan niyo po ba yung inihugot sa isang bahay, hindi binaklas yung bubungan. Ano sabi ng Panginoon doon? No? Tumayo ka, buhatin mo higaan mo at umuwi ka. Grabe po yun, paralitiko. Pwede naman sabihin ng Panginoon na magaling ka na, okay ka na, magaling ka na. Pero hindi po eh. Pinabuhat pa yung higaan. Pinabuhat pa po yung higaan. Mga kapatid, ang isang paralitiko, hindi po makakabuhat yun. O siguro, kahit na yung isang magaling na sa ospital, no, lalabas na ng ospital, eh, hindi mo na pagbubuhatin po yun, mga kapatid. Hindi mo na sa pagbubuhatin. Pero ang Panginoon, pinakita niya na over talaga. No? Laging sobra-sobra yung kapangyarihan na lumalabas sa kanya. Ano pa yung paralitiko, hindi lang gumaling, nagbuhat pa ng higaan pa uwi. Amen. Ano po? Ganon din po si Lazaro. Nung nabuhay po siya, tama na po sana yung nabuhay siya. Pero pinagparty pa po siya. No? Nabasa niyo po ba yun? No? Nagpakain yung kanyang mga kapatid. No? Talagang celebration ng life yung ipinakita doon. No? Ito pong sinasabi natin. Tayo po ngayon na talagang nababahala palagi sa supply. Meron nga tayong nababasa ngayon na baka mag-lockdown ulit, na magkaroon ng second wave o mas malala itong darating. Biruin nyo, kaya timailin nyo, meron na nga nag-chat na habang hindi pa daw nagpapanic buying, unti-unti na daw bumili. Tingnan mo yung mga salita ako ng mga taong walang kapayapaan, ng mga taong mahilig sa takot ba, nang hahawa pa. Bakit ka magpapanik buying? Ito po ang sinasabi natin. Tingnan nyo ba? Bakit ito sinabi sa Romans 14:17? Ang sabi diyan, for the kingdom of God is not a matter of drinking or eating and drinking, but of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Dati hindi ko po ito naintindihan eh. Pero nung maintindihan ko na over ang supply po pala sa mga taong pinag-aarian ng Diyos, talaga palang ang eating, ang kakainin at iinumin, kaya sinabing it is not the kingdom of God is not a matter of eating and drinking. Hindi siya issue, no? Hindi siya pinoproblema sa mga pinag-aarian ng Diyos. Hindi siya issue, no? Kumbaga, small thing siya, no? Kasi over nga po ang supply, no? Ano ang dapat enjoyin ng mga pinag-aharian ng Diyos? Ang sabi rito, batok. Ano again? Righteousness. Ano again? Ano ulit? Righteousness. Ano ulit? Righteousness. No? Ang mga pinag-aharian ng Diyos na establish sa righteousness, dapat ang ini-enjoy po nila yung pagiging righteous nila. Why? Nakita na po natin eh. No? Ang biyaya daw po nasa ulo ng righteous. Nakita na po natin. Ang mga blessing, ang mga pabor, ang hahabol talaga sa righteous. No? Hindi ka lang ma-establish. I-enjoy mo na lang yung pagiging righteous mo. And then, kasi tingnan nyo po, inuna yung righteousness. No? The kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Ganon kahalaga yung righteousness sa kingdom of God. Kaya huwag na po, ganito pala yun, mga kapatid. No? Huwag mo nang intindihin talagang huwag mo nang iintindihin yung mga pangangailangan. No? Yes, mag-ipon, magtrabaho, pero huwag kang mag-worry. No? Huwag tayo mag-worry. No? Kasi hindi nga yan issue sa kingdom of God. Bahala ang Panginoon yan. Nang sabihin niyang the kingdom of God is not a matter of eating and drinking. Hindi pagkain ang pinoproblema sa kaharian ng Diyos. No? Kundi ang ini-enjoy doon, yung righteousness, yung kapayapaan at kagalaang nagagaling sa Holy Spirit. Why?
Kasi nandun na nga po yung all things shall be added unto you. Andun na yun, mga kapatid. Amen po ba? So, sa kaharian ng Diyos, ang ini-enjoy, righteousness, peace, and joy, and in the Holy Spirit. Wow! Mga kapatid, kahit sa Ephesians 3:20, kaya ang pagsaliksik po ngayon, paghahanap, hindi outside kundi panloob. Kasi ang kingdom of God nasa atin. Therefore, merong kasaganaan nasa atin, mga kapatid. Ephesians 3:20, sabi niyo po rito. Sabi po rito, now to Him, sa Panginoon, who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think. Tingnan nyo to, sa Kanya na makakagawa ng higit pa sa mga bagay na ating iniisip. Parang akala nyo redundant itong exceedingly abundantly above all that we ask. Mga kapatid, talagang pinapakita rito yung kasaganaan, sobrang kasaganaan na sabi rito, according to the power that works in. Saan nag-works yung power? According to the power that works in us. Wow! Talaga parang nasa loob natin, mga kapatid. Nasa loob natin, mga kapatid. Kaya nga, lagi ko sinasabi kong minsan, hindi mo alam kung ano meron ka Sa isang taong takot na takot, sa isang taong nababahala, sa isang taong nalulungkot, Alam nyo, sabi nga, ang tao nalulungkot kasi lagi niya iniisip yung mga bagay na wala siya. Or, yung mga bagay na kulang siya. Diba? Minsan, nag-Facebook ka lang, nalungkot ka na. Bakit? Meron ka kasing nakita na meron sila, ikaw wala. Or, marami rin kanila, yung sa'yo kokonti. Ganun daw ang tao. Pero lahat daw ng yun ay illusion lang, hindi totoo. Why? Kasi kung maintindihan mo talaga kung ano meron ka, kapatid, kung ano meron ka, kapatid, mapapayapa ka. Ulitin ko, yung last lesson natin, kung meron kang fear at hindi ka establish, mahirapan ka talagang manampalataya. Ang nananampalataya, mga kapatid, panatag na panatag siya. So kung ikaw ay established talaga at panatag, doon mo mararanasan yung sobrang kasaganahan na sinasabi po ng banal na kasulatan, ng salita ng Panginoon. Tandaan po ninyo, ang Panginoong Yesus, sa mga na-encounter niya sa Bible, ang unang nire-rebuke niya, yung fear. Fear not. Huwag kayong uunahin niya talaga yung, because hindi magiging fruitful ang tao, kung siya'y merong takot. Kaya ganun din, kung kapos ang righteousness mo, iniisip mong kapos ito, andyan pa rin ang fear mo sa Panginoon. Pero salamat, ang righteousness nasa iyo ay ang righteousness ni Jesus. Sa atin na po. Actually, yung Matthew 63, ano na po yun? Fulfilled na po yun sa atin, mga kapatid. Kasi yung righteousness na yun na pinapasik sa atin, nakuha na ng Panginoon sa cross. Na-perfect niya na yung law, natapos niya na yung law sa cross 2,000 years ago, and therefore na kay Jesus tayo, siya nasa atin at ang kanyang righteousness ay nasa atin. Amen ho ba? Kaya I pray na lalo pumanatag po tayo. Kumbaga parang sa panahon ngayon nasa tayo, ano ba tawag daw? Siso ba yun? Siso? Minsan ganyan, tataas, minsan babag. Ganun po, Pero mga kapatid, huwag po tayong magpatangay sa ganun. Nasa kingdom po tayo. Wala po tayo sa siso. Ito po ang iwanan ko sa inyo. May balon ng kasaganaan na tumitira sa iyo. Bulay-bulayin mo yan. Totoo po yan. Naranasan mo man yan o hindi, may balon ng kasaganaan na tumitira sa iyo. At yun ay si Jesus at yung kanyang kaharian, ang Panginoong Yesus. Pagpalain po tayo, salita ng Panginoon. I pray
na ang buong linggo po natin ay maging mapayapa at punong-puno ng pagpapala. Maraming salamat po sa inyo.